Akala nila nakalimutan ka na ang iyong mga luha ay walang kabuluhan, na ang katahimikan ng Diyos ay tanda ng pag-abandona. Ngunit ang looban ng langit ay hindi nagsasara ng mga pintuan nito, at may mga talaan na hindi mabura ng sinumang kamay ng tao. Ang bawat kawalang katarungan na iyong pinagdaanan, ang bawat salita na ibinabato sa iyo ay nasa harap ng trono ng kataas-taasan. Sa katunayan, ang tila katahimikan ay paghahanda para sa sandali ng pagkakalantad. Ilang beses mo na bang nadama na napakalakas ng espiritual na pag-uusig? Ang mga tao ay nag-alsa laban sa iyo ng walang dahilan, nagtatakda ng mga bitag, nagtatapon ng mga kasinungalingan, sinusubukang dungisan ang iyong pagkakakilanlan. Marahil ay umiiyak ka ng lihim, hindi mo maintindihan kung bakit napakabigat ng bigat na nahulog sa iyong balikat. Ngunit makinig, hindi kinalimutan ng Diyos, at sa tamang panahon, gumagawa siya ng katarungan. Ang hukuman ng langit ay hindi nangangailangan ng mga saksi ng tao upang kumilos. Naroon ang lahat ng mga patunay, lahat ng mga talaan, bawat luha at bawat sigaw na iniharap mo sa Kanya. Kapag ang langit ay nagpasya na lumipat, walang sino man ang maaring magpigil. At ngayon ang oras kung kailan nagsisimulang bumagsak ang mga maskara, nagsisimulang ibunyag ang mga nakatagong kasunduan, at ilalantad ang katotohanan. Ang tila na wala ay magiging patunay na hindi ka nag-iisa. Ang banal na proteksyon ay nasa bawat detalye, kahit na tila walang paraan para makalabas. Hindi ka nawasak dahil may mas malaking layunin na sumusuporta sa iyo. At ang layuning ito ay magpapakita ng sarili sa isang pampublikong paraan upang makita ng lahat na ang kamay ng Diyos ay nasa iyong buhay sa lahat ng oras. Ang mensaheng ito ay hindi nakarating sa iyo nang hindi sinasadya. Kung naririnig mo ito ngayon, ito ay dahil nais ng banal na Espiritu na ipaalala sa iyo na mayroong isang bagong kabanata ng propesya na isinusulat. Kung ano ang nasaktan sa iyo ay magiging isang patotoo, at kung ano ang sinubukan nilang burahin ay itataas. Sila'y nahuhulog, at ikaw ay itinataas ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Bago tayo magpatuloy, maging bahagi ng misyon na ito. Mag-subscribe sa channel ngayon, i-on ang mga abiso at iwanan ang iyong amen sa mga komento. Ito ay higit pa sa isang pag-click. Ito ay isang propetikong gawain na nagbubuklod sa iyong pananampalataya at pagtitiwala sa kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Walang hukuman ng tao ang may kapangyarihang ipawalang bisa ang itinakdana ng korte ng langit. Habang ang mga hukom sa lupa ay umaasa sa manipis na ebidensya at bahagyang mga saksi, ang langit ay may mga talaan na hindi tiwali. Bawat luha na nabuhos, bawat kawalang katarungan na dumanas, bawat walang batayang akusasyon, lahat ay naidokumento sa harap ng trono. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot, kundi ang eksaktong oras upang maghanda ng isang makatarungan at hindi mapag-aalinlanganan na pangungusapan. Langgit nun nga paghukom diri na depende kahusayan mga abogado o haimpluensyahan tawhanon nga mga autoridad. Nangyayari ito sa harap ng Kanya na nakakakita ng nakatago at nakakaalam ng kailaliman ng mga puso. Yung mga nagtangkang manipulahin ang mga katotohanan, gumawa ng katotohanan o itago ang kanilang mga intensyon ay makikita na walang makakatakas sa mga mata ng kataas-taasan. Ang hukuman ng langit ay hindi nangangailangan ng karagdagang ebidensya dahil mayroon na itong kumpletong talaan ng iyong sakit. May mga pagkakataon na parang walang nakakita sa kawalang katarungan na nakasakit sa iyo. Ang mga tao ay tumalikod sa kanilang mga mukha, tinanggihan ng tulong, o kahit na naniwala sa mga kasinungalingan laban sa iyo. Ngunit sa makalangit na hukuman, walang binabaliwala. Ang bawat detalye ay nakasulat sa mga aklat na hindi kailanman nabubura. Ito ang pagkakaiba. Habang nasa lupa ang mga tao ay nakakalimutan,
Sa langit ang bawat pahina ay nananatiling bukas sa harap ng Diyos. Ang paghatol na ito ay hindi nangyayari upang hatulan ka, kundi upang bigyang katwiran ka. Kapag ang langit ay bumangon para sa iyo, walang paratang na mananatili. Ang tinig ng nag-aakusa ay pinatahimik ng tinig ng Diyos mismo, na nagsasabing, ito ang aking pinahiran, pinaghiwalay, protektado at binabantayan ko. Sa sandaling ito ang hindi nakikita at ang katahimikan ay nagiging tugon. Kaya huwag kang magtaka kung biglang mag-uumpisa ang mga bagay na pabor sa iyo. Ang mga pintuan na nakalak ay bubuksan. Ang mga taong nag-aalinlangan sa iyo ay kailangang makilala ang banal na pagkilos. Ito ang makalangit na korte na gumagalaw ng mga piraso na hindi kailanman magagalaw ng mundo. Ang Diyos ang may pananampalataya at ang kanyang hatol ay hindi maaaring iapela. Ang makalangit na paghuhukom ay nagsimulang magpakita ng kanyang sarili. Ito ang simula ng isang pagbabago na hindi nakasalalay sa mga pagsisikap ng tao, kundi sa direktang interbensyon ng kataas-taasan. Hindi niya kinalimutan ang ginawa niya sa iyo. Ngayon maghanda, ang langit ay malapit nang magkaroon ng huling salita at ganap na babaguhin ito ang kurso ng iyong kwento. Alam mo naman kung ano ang pakiramdam ng maglakad sa ilalim ng mga pag-atake na tila walang katapusan. May mga salitang inilunsad na parang mga arrow, hitsura na puno ng lason at mga estratehiya na idinisenyo upang ibagsak ka. Marami ang nagtangkang manipulahin ang mga tao sa kanilang paligid. Binabaluktot ang mga katotohanan, nag-imbento ng mga kwento at lumikha ng mga bitag na hindi nakikita. Ang pag-uusig ay hindi lamang laban sa iyo bilang isang tao, kundi laban sa kung ano ang iyong dinadala mula sa langit. Ang iyong pagpapahid, ang iyong pagkakakilanlan, ang iyong layunin. Yung mga pag-atake na ito ay hindi aksidente, kinakalkula ang mga ito. Sa bawat detalye, sinubukan ng kaaway na pigilan ang kanilang pananampalataya, patahimikin ang kanilang tinig, at pigilan ang kanilang pagsulong. May mga pagkakataon na tila ang buong mundo ay laban sa iyo. Ang mga kasinungalingan ay paulit-ulit na kahit na ang mga taong malapit sa kanila ay nagsimulang maniwala sa kanila. Ngunit alamin, walang bagay na hindi napapansin sa harap ng paningin ng Panginoon. Ang patuloy na pag-uusig na ito ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng kahalagahan. Kung wala kang isang mahalagang bagay mula sa Diyos sa iyo, hindi ka magkakaroon ng gaanong pagsisikap na sirain ka. Hindi hinahabol ng kaaway ang mga nasa lupa na, kundi ang mga nakatakdang lumipad ng mataas. At iyon mismo ang pumukaw sa labis na pagtutol, ang pangako na tungkol sa kanyang buhay. Kahit na sa gitna ng napakaraming panggigipit, hindi ka nadurog. Kahit na may mga pagtatangka na patahimikin ka, ang iyong kakanyahan ay hindi nabubura. Gintipigan han Dios an iya integridad, bisan kung bagahin naghihipanan nga tanan nga hangin kontra haya. Ang apoy ng pag-uusig ay hindi natupok kung ano ka, bagkus ay pinadalisay ang iyong pananampalataya na ginagawang mas dalisay at mas lumalaban. Sa bawat kasinungalingan na sinasabi, sa bawat bitag na itinakda, isang bagong layer ng autoridad ang itinayo sa iyo. Anbagahin kami ngawanhan kawaray, hustisya na gin spiritual nga lugarhan pagbansay. Ang mga pakikibaka na dumating upang sirain ay talagang nagsiwalat ng lakas na hindi mo alam na mayroon ka. Ang patuloy na pag-uusig ay naging gasolina para sa kanyang paglaban. Unawain, ang digmaang ito ay hindi lamang tungkol sa iyong reputasyon, kundi tungkol sa layunin na iyong dinadala. Kapag sinubukan nilang maninirang puri, inihanda ng langit ang kanilang kadakilaan. Kapag sinubukan nilang burahin ka, ang Diyos ay nagsusulat ng isang mas malaking kwento. Ang hindi nila alam ay ang patuloy na pag-uusig ay nagpabilis lamang sa proseso ng makalangit na hukuman para sa kanila. Kung narito ka ngayon, ito ay dahil isang di nakikitang kamay ang sumuporta sa iyo sa lahat ng mga bagyo, habang ang kaaway ay nag-iisip ng mga plano upang ibagsak ka. Ang Diyos ay nauna ng ilang hakbang na iniingatan ng iyong buhay.
Maraming beses, hindi mo man lang napansin ang mga pagpapalaya na natanggap mo dahil ang Panginoon ay kumikilos ng tahimik. Inilis ang mga pag-atake, binasag ang mga patibong, at binabantayan ka kapag akala mo ay hindi ka protektado. Ang proteksyon ng Diyos ay hindi katulad ng seguridad na ibinibigay ng mga tao, limitado at may kapintasan. Ito ay kumpleto, ganap at puno ng karunungan. May mga pagkakataon na hindi mo maintindihan kung bakit nagsara ang ilang pintuan, ngunit sa katunayan ay ang Diyos na nagpoprotekta sa iyo mula sa mga bitag na sisirain ka. Sa katunayan, ang tila pagkawala ay ang pag-aalaga ng Ama. Alalahanin mo ang mga gabing umiiyak ka sa pag-aakalang nag-iisa ka. Kung hindi dahil sa proteksyon ng kataas-taasan, hindi mo malalabanan ang panggigipit. Ang Diyos ay naglagay ng mga di nakikitang pader sa paligid mo. At kahit na ang mga taong nagnanais na hawakan ka ay hindi magawa. Ang patunay nito ay sa kabila ng lahat ng itinakda nila laban sa iyo, nakatayo ka pa rin sa bawat pag-atake sa iyong buhay, natuklasan ng kaaway na hindi lamang siya nakikipaglaban sa iyo, kundi laban sa mismong Diyos na nagbabantay sa iyo. Ipinaliliwanag nito kung bakit napakaraming pag-atake ang nabigo, gaano man kadetalyadong. Kapag ang isang tao ay napili, ang banal na proteksyon ay hindi isang optional na accessory. Ito ay isang permanenteng kalasag na kasama sa bawat hakbang. Ang proteksyong ito ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng mga pakikibaka, kundi katiyakan ng tagumpay. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka natupok kahit na matindi ang apoy. Ito ang nagpapanatili ng kapayapaan sa iyong puso kapag ang lahat ng bagay sa paligid ay sumisigaw ng kaguluhan. Ang presensya ng Diyos sa paligid mo ay katiyakan na walang sandata na huwad ang uunlad laban sa iyo. Tumingin ka sa nakaraan at mapagtanto, ang dapat sana ay iyong wakas ay naging isa pang patunay ng katapatan ng Panginoon. Pinatahimik ka niya, hindi para itago ka kundi para ihanda ka. Ang banal na proteksyon ay hindi lamang nag-iingat sa iyo mula sa pinakamasama, ngunit nakaposisyon din sa iyo para sa pinakamahusay na darating. Wala kang naranasan na hindi napapansin sa harap ng langit. Ang bawat salita na ibinabato sa iyo, bawat kilos ng pagtataksil, bawat kawalang katarungan na dinanas ay naitala bilang ebidensya sa harap ng banal na hukuman. Bagamat marami ang nag-iisip na maaari nilang burahin ang mga bakas ng kanilang mga ginawa, ang kataas-taasan ay nag-file ng lahat ng detalyado. Ang espiritual na record na ito ay hindi maaaring sirain, hindi mabibili, at hindi kailanman malilimutan. Sinubukan ng kaaway na dungisan ang kanyang kasaysayan ng mga kasinungalingan, ngunit ang aklat ng langit ay napanatili ang katotohanan. Ang mga bagay na nabaluktot bago ang mga tao ay nananatiling buo sa harap ng Diyos. Hindi siya naluloko ng mga maskara at alam niya kahit na ang pinakanakatagong intensyon. Ang naitala sa espiritual ay magiging isang hindi mapag-aalinlanganan na argumento kapag dumating ang panahon ng paghuhukom. Ang record na ito ay hindi lamang isang akumulasyon ng mga sakit, kundi pati na rin ng pagtitiyaga. Sa bawat oras na pinili mong manatiling tapat, bawat panalangin na ginawa ng lihim, bawat luha na nabuhos sa katahimikan, ang lahat ng ito ay naisulat din. Hindi lamang ang mga pag-atake, kundi pati na rin ang kanilang katatagan at katapatan ay binabantayan. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang mga pahinang ito sa harap ng trono. Mayroong isang espiritual na balanse na hindi kailanman nagkakamali. Ang tila nakalimutan sa lupa ay isinasalaysay at tinitimbang sa langit. Gaano man katagal ito, ang makalangit na talaan ay bubuksan sa eksaktong sandali. At kapag nangyari iyon, walang argumento ng tao na maaaring magpawalang bisa sa kung ano ang ipinasya na ng Diyos mismo ang gintawaghan mga nagtitimarawt nga kadaugan usala nga pahina nga igindugang. Halibro na nga nagpapamatuod nga pabor haira.
Ang bawat kawalang katarungan ay katibayan na ngayon, at ang bawat sugat ay patunay na ikaw ay nanindigan ng matatag sa gitna ng apoy. Ang espiritual na file na ito ay hindi laban sa iyo, kundi laban sa mga bumangon upang subukang lipulin ang pinahiran ng langis ng Panginoon. Kapag inilantad ng langit ang mga talaang ito, hindi ito magiging lihim. Ito ay magiging malinaw at pampublikong paraan upang maunawaan ng lahat na hindi kailanman pinahintulutan ng Diyos na mawala ang anumang bagay na hindi napapansin. Ang inakala nilang nakaraan ay buhay na sa harap ng makalangit na korte. At ang record na ito ang magiging susi na magbubukas ng isang bagong yugto sa iyong buhay. Akala ng mga kaaway ay lagi silang may kontrol. Sa kanilang mga bibig na puno ng pagmamataas, ipinagmamalaki nila ang kanilang mga balak sa paniniwalang walang makakarating sa kanila. Ngunit ang pagmamataas ay may petsa ng pag-expire at sa harap ng hukuman ng langit, ito ay nagiging patunay ng paghatol. Ang kayabangan ng kaaway ay hindi lamang tumutuligsa sa kanila, kundi inilalantad sila sa pangungutya dahil sinubukan nilang makipagkompetensya para sa espasyo sa Diyos mismo. Akala nila ang kanilang lakas ay nakasalalay sa paulit-ulit na kasinungalingan, mga nakatagong alyansa at mahusay na mga manipulasyon. Ngunit ang kanilang pinakamalaking kahinaan ay palaging ang kanilang sariling pagmamataas. Ang kayabangan ay binulag sila, pinaniwala sa kanila na sila ay hindi mahawakan, na hindi sila matutuklasan. Hindi nila alam na hinuhukay nila ang kanilang sariling pagkahulog sa bawat salita ng kadakilaan sa sarili. Hindi kailanman kinailangan ng Diyos ng matinding pagsisikap upang ibagsak ang kapalaluan. Sapat na ang isang hininga at ang mga kastilyo na itinayo sa buhangin ay gumuho. Gayon din sa mga imperyo, gayon din sa mga hari, at gayon din sa lahat ng mga bumangon laban sa kanyang buhay. Ang kayabangan ng kaaway ay palaging isang mabagal na lason na kinakalawang mula sa loob hanggang sa mawasak ang lahat sa pamamagitan ng pagsabotahe sa sarili. Habang pinagtatawanan nila na natiling tahimik ka, habang nagbalak sila na natiling tahimik ka, nagtitiwala sa makatarungang hukom, lalo pang nalilito ang mga kaaway na inalis ang kanyang pasensya dahil sa kahinaan. Ngunit ang katahimikan ng pinahiran ng langis ay pakana, sapagkat ang nakikipaglaban sa kaniyang mga pagbabaka ay ang Panginoon. At pagka siya'y bumangon, ang kapalaluan ay nahuhulog na parang alabok sa harap ng hangin. Ang espiritual na pagsabotahe sa sarili ng mga kaaway ay nagsisimula na. Sa katunayan, ang tila tagumpay para sa kanila ay isang patibong laban sa kanilang sarili. Ang bibig na nagbukas sa paninirang puri sa iyo ay siya ring maghahayag ng katotohanan sa harap ng lahat. At walang sapat na mga pagbabalat kayo upang itago ang pagkahulog na nagmumula sa sariling pagmamataas. Ang langit nun nga korte dirila nagtatalahan kawaray. Hustisya kundian kapahitaas liwat hadton nakahimo hito. Pagdating ng panahon, ang bigat ng pagmamataas ay nagpapabagsak sa kanila. Sa ganitong paraan, binabago ng Diyos ang kayabangan ng kaaway sa isang yugto para sa kadakilaan ng kanyang mga hinirang. Ang naging katatawanan laban sa inyo ay magiging patotoo sa publiko ng katapatan ng kataas-taasan. Ang pinakamahirap na labanan ay hindi laban sa mga tinig mula sa labas, ngunit laban sa mga tinig na sumusubok na umalingaw-ngaw sa loob mo. Ang panloob na espiritual na digmaan ay nagsimula nang ang mga panlabas na kasinungalingan ay nagsisikap na maging mga katotohanan sa iyong puso. Hindi lamang nais ng kaaway na siraan ang kanyang imahe sa harap ng iba, nais niyang iling ang kanyang sariling pananampalataya, burahin ang kanyang pagkakakilanlan, at pigilan ang kanyang layunin. May mga araw na nagtatanong ka kung ikaw ba talaga ang sinabi ng Diyos na ikaw ay. Ang panggigipit ng paninirang puri at ang bigat ng mga akusasyon ay nagparamdam sa iyo na maliit, walang kakayahan, at kahit na hindi karapat-dapat.
Iyon ang pinakabanayad na sandata ng labanan. Sinusubukang kumbinsihin kang sumuko, hindi lamang ang tawag, kundi ang iyong sarili. Ang target ay hindi ang kanyang reputasyon, ito ay ang kanyang kakanyahan. Ang tahimik na digmaang ito ay ang pinakamapanganib dahil nagaganap ito sa larangan ng mga kaisipan. Alam ng kaaway na kung mabubura niya ang kanyang paniniwala, lahat ng iba pa ay babagsak dahil dito. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga pag-atake ay napakapatuloy at paulit-ulit. Sinusubukang sirain ang kanyang espiritual na kalinawan na nagdududa sa layunin na nabuklod na ng langit sa kanyang buhay. Ngunit hindi ka kailanman pinahihintulutan ng Diyos na lumaban ng mag-isa. Sa bawat pag-iisip ng pagsuko, muling nag-aapoy siya ng apoy sa loob mo. Sa bawat kasinungalingan na sinusubukang hawakan, isang propetikong salita ang dumating upang ipaalala sa iyo kung sino ka sa Kanya. At unti-unti ang iyong isip ay lumakas hanggang sa mapagtanto mo, hindi ito kabaliwan, hindi ito imbensyon. Ito ay espiritual na digmaan. Ang panloob na digmaang ito ay hindi sumira sa iyo, pinalaki ka nito. Natutunan mong paghiwalayin ang tinig ng Diyos mula sa tinig ng kaaway. Nalaman mo na ang iyong pagkakakilanlan ay hindi sa sinasabi nila tungkol sa iyo, kundi sa kung ano ang nakasulat sa mga talaan ng langit. Sa tuwing bumabangon ka kahit pagod ka, ito ay isang di nakikitang tagumpay na tumitimbang sa korte ng langit sa iyong pabor. Ngayon, naiintindihan mo, ang paninirang puri ay hindi tungkol sa iyong imahe, ngunit tungkol sa pagtawag na dala mo. Noon pa man ay alam ng kaaway na hindi niya mababago ang itinakda ng Diyos. Kaya sinikap niyang kumbinsihin ka na talikuran ang iyong misyon. Ngunit ang panloob na digmaang ito, sa halip na magnakaw sa kanya ng kanyang pananampalataya, ay naging lupa kung saan ipinanganak ang isang mas malaking autoridad. Kayo ay napilitan, inusig, sinisiraan, ngunit wala sa mga ito ang nakapatay sa apoy sa loob ninyo. Ang katatagan ng mga pinahiran ay hindi bunga ng lakas ng tao, kundi ng patuloy na presensya ng banal na espiritu na sumusuporta sa iyo. Sa tuwing susubukan ka ng kaaway na ibagsak, nalaman mo na may mas malaking puwersa na nag-aangat sa iyo. Ang paglaban na ito ay hindi nagmula sa kaginhawahan, kundi mula sa mga labanan na nagpatibay sa kanilang pananampalataya. Hindi madaling tiisin ang napakaraming pang-aapi ng hindi lumalaban. Hindi madaling magtiis ng mga hindi makatarungang akusasyon nang hindi ipinagtatanggol ang iyong sarili. Ngunit sa bawat katahimikan niya ang Diyos ay kumikilos. At kung ano ang tila kahinaan sa mga mata ng tao ay talagang ang pinakadakilang patunay ng iyong lakas. Pagtitiwala sa korte ng langit kahit na ang lupa ay sumisigaw laban sa iyo. Ang pag-iingat ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng sakit. Umiyak ka, naramdaman mong nag-iisa na isip mong sumuko. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ito bumagsak. Ang tahimik na katatagang ito ay tanda ng pinahiran na kahit ang nasugatan ay hindi nawawala ang kanyang diwa. Hindi ka nakaligtas ng hindi sinasadya, kundi dahil ipinag-utos na ng langit na hindi magtatapos ang iyong kwento sa kalagitnaan ng digmaan. Bawat pag-atake na dapat ay pumatay sa iyo ay nagiging isang hakbang. Kung ano ang binalak na maging iyong pagbagsak ay naging setting para sa iyong pag-unlad. Ito ang banal na matematika. Kapag mas sinubukan nilang saktan ka, mas malakas ka. Sa bawat suntok na natatanggap, binibigyan ka ng espiritu ng kalinawan at autoridad na harapin ang susunod na yugto. Ngayon ay nagdadala ka ng mga marka, ngunit hindi bilang mga palatandaan ng pagkatalo, kundi bilang mga tropeo ng kaligtasan. Ang mga ito ay mga peklat na nagpapatotoo. Dumaan ako sa apoy, ngunit hindi ako natupok. At iyon ang dahilan kung bakit ka mapanganib sa kaaway, dahil ang Diyos mga na nakaligtas sa lahat ng iyong nakaligtas ay na hindi na madaling mayanig. Ang katatagan ng mga pinahiran ng langis ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa mga nagmamasid sa iyo. Makikita ng mga tao sa kanilang buhay na posibleng lumaban, manatili at manalo kahit na tila nawala ang lahat.
Ang kanyang kwento ay magbibigay inspirasyon sa iba na manindigan dahil ipinahayag na ng korte ng langit. Ang pinahiran ng langis na lumalaban ay hindi kailanman mapapahiya. May panahon na tila gumagana ang pagbabalat kayo kapag nagtatago ang mga humahabol sa likod ng mga maskara na natahi ng maayos. Ngunit darating ang araw na ang hukuman ng langit ay nag-utos, sapat na. At kapag inilabas ang utos na iyon, walang makakapigil sa paglabas ng katotohanan. Ang hindi maiiwasang paglalantad ay resulta ng hustisya ng Diyos na hindi mabibigo. Ang mga nakatagong kasunduan na ginawa sa mga dilim ay nagsisimulang ibunyag sa liwanag. Ang isang lihim na itinatago sa mga lihim na pagpupulong ay nagiging balita sa harap ng lahat. Ang isang alyansa na itinayo sa mga kasinungalingan ay nasira tulad ng mga marupok na lubid. At ang mga nagmamalaki sa kanilang mga balak ay natuklasan na walang pader na kayang itago ang katotohanan mula sa paningin ng Diyos. Ang pagsisiwalat na ito ay hindi nangyayari dahil sa paghihiganti, kundi para sa hustisya. Ang kataas-taasan ay hindi nangangailangan ng isang tanawin, ngunit ginagarantiyahan niya na walang matatakip magpakailanman. Kapag nagpasya siyang magbunyag, ito ay upang ipakita na ang kanyang kamay ay palaging nasa kanyang mga hinirang. At kung ano ang tila nakalimutan sa nakaraan ay nagiging isang buhay na patunay ng banal na katapatan. Makikita mo ang mga maskara na bumabagsak nang hindi mo na kailangang gumalaw ng isang salita. Ang hukuman ng langit ay hindi tumatawag sa inyo upang makipagtalo, kundi upang manatili ng matatag at tahimik. Ang Diyos mismo ang nagbubunyag ng mga intensyon na nagbubunyag kung ano ang nakatago, na lumalabag sa mga kontrata na hindi nakikitang at nagpapakita kung sino talaga ang laban sa iyo. Ang hindi maiiwasang pagkakalantad ay nagpapalaya din. Dahil habang ang mga kasinungalingan ay nananaig, ang bigat ng pag-aalinlangan ay nalulunod. Ngunit kapag ang katotohanan ay nahahayag, sinisira nito ang mga tanikala, nililinis ang iyong imahe, at ibinabalik ang kapayapaan sa iyong puso. Huminga ka ng ginhawa sapagkat hindi ang iyong lakas ang naglantad nito, kundi ang hindi maikakaila na pagkilos ng Panginoon. At ang prosesong ito ay hindi tumitigil dito. Ang eksibisyon ay simula pa lamang ng isang mas malaking pag-ikot. Dahil kapag lumabas ang katotohanan, ito ang nagbibigay ng entablado para sa pagbibigay katwiran. At sa paglipat na ito mauunawaan ninyo, ang lahat ng nakatago ay naghihintay lamang para sa eksaktong panahon ng langit na ibunyag. Darating ang panahon na ang langit ay nagdesisyon na baligtarin ang mga tungkulin. Ang dating tila pagkatalo ngayon ay nagiging patotoo. Ang banal na pagbibigay katwiran ay hindi nangyayari ng tahimik. Ito ay pampubliko, nakikita, hindi mapag-aalinlanganan. Pinili ng Diyos ang mga nag-aalinlangan sa iyo upang panoorin ang gawain kung saan niya ikaw ay itinataas sa harap ng lahat. Ito ang kanyang paraan upang ipakita na yaong mga napahiya alang-alang sa katuwiran ay itataas. Kung ano ang inilibing nila sa pag-aakalang hindi na ito makikita muli, ay ibinabalik ng Diyos sa ibabaw. Kung ano ang inilibing ng mga kasinungalingan ay ibubunyag bilang isang brilyante na pinutol ng apoy ng ebidensya. Ito ang lagda ng makalangit na hukuman upang gawing yugto ng kadakilaan ang alabok ng kahihiyan. Ang tila isang wakas ay talagang paghahanda para sa palabas ng banal na katarungan. Ang pagbibigay katwiran ay hindi lamang tungkol sa paglilinis ng iyong imahe. Ito ay tungkol sa pagkumpirma ng iyong pagkakakilanlan. Ang Diyos ay hindi lamang sumasagot sa iyong mga kaaway. Pinatutunayan niya sa mundo kung sino ka sa Kanya. Hindi ikaw ang magbibigay katwiran sa iyong sarili. Ang Diyos mismo ang tumayo upang ipahayag, ito ang aking hinirang, iningatan at itinalaga para sa aking mga layunin. Ang kadakilaang ito sa publiko ay hindi darating sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao, kundi sa pamamagitan ng kamay ng Diyos. Ang sitwasyong ginamit mo para siraan ka ay gagamitin para iangat ka.
Ito ang banal na estilo, gamitin ang entablado na itinayo ng mga kaaway bilang isang lugar ng karangalan para sa iyong pinili. Kaya malalaman ng lahat na hindi ito swerte o nagkataon, ito ay pagkilos ng kataas-taasan. Kapag binibigyang katwiran ng Diyos, hindi lamang niya ibabalik ang nawala, kundi pinarami niya ito. Nagbibigay siya ng boses, kredibilidad, mga pagkakataon, mga pintuan na sarado. At hindi siya bumabalik sa katahimikan, tinitiyak niya na nakikita ito ng lahat. Dahil ang banal na katarungan ay hindi lamang pagpapanumbalik, ito ay isang pagpapakita ng katapatan ng isa na hindi kailanman pinabayaan ang kanyang sarili. Ang pagbibigay katwiran na ito ay simula pa lamang. Isang bagay na mas malaki pa ang naisulat tungkol sa kanyang buhay. Hindi lamang ito tungkol sa pagiging dakila, ngunit tungkol sa muling pagpoposisyon sa isang antas kung saan ang iyong boses, ang iyong kwento at ang iyong pagtawag ay magkakaroon ng higit na epekto. Ang tila isang pagbagsak ng walang pagbabalik ay talagang ang stepping stone patungo sa isang maluwalhating layunin. Lahat ng naranasan mo hanggang ngayon ay hindi isang full stop, kundi isang quit lamang sa isang mas malaking kwento. Ang hukuman ng langit ay gumagalaw hindi lamang upang bigyang katwiran ka, kundi upang buksan sa harap mo ang isang bagong kabanata ng propesiya. Ang kabanatang ito ay hindi ipinanganak ng pagkakataon, kundi ng banal na pangungusap na inilabas na pabor sa kanya. Ang dating tila isang pagkaantala, ngayon ay nagpapakita ng sarili bilang perpektong pagkakahanay ng Diyos sa oras. Ang bagong panahon na ito ay hindi katulad ng anumang naranasan mo. Hindi ito minarkahan ng pag-uusig, kundi ng pagpapanumbalik. Hindi na ito isang siklo ng mga akusasyon, kundi ng kadakilaan ng publiko. Binabaliktad ng langit ang pahina at ang bawat detalye na isinulat ngayon ay magiging patunay na ang katapatan ng Diyos ay hindi kailanman nagkukulang. Kung ano ang akala mo ay nawala sa iyo, ay ibabalik ng mas marami. Ang isang bagong kabanata ay nangangahulugan ng mga bagong responsibilidad. Hindi ka lamang napangalagaan, kundi upang itaas bilang isang buhay na patutuo ng banal na katarungan. Ang iyong tinig ay magkakaroon ng higit na saklaw, ang iyong mga kilos ay magkakaroon ng higit na epekto, at ang iyong buhay ay magiging sanggunian para sa iba na dumadaan pa rin sa lambak ng pag-uusig. Kung ano ang iyong napanalunan ay magiging gasolina upang maiangat ang iba pang mga nahulog. Ang bagong siklo na ito ay hindi nagsisimula sa lihim, kundi sa harap ng mga saksi. Yung mga nanunuya, yung mga nag-aalinlangan, yung mga nagtangkang sirain ka ay makikita ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Hindi upang palakihin ang kanyang ego, kundi upang luwalhatiin ang pangalan ng Panginoon. Sa pamamagitan ninyo makikita ng sanlibutan na walang sinuman ang makabubura sa isinulat na ng langit. Ang bagong kabanata ng propeta ay nagtataglay din ng isang selyo ng autoridad. Ngayon ay hindi ka lamang nagsasalita sa pamamagitan ng mga salita, ngunit may espiritual na timbang. Bawat hakbang mo ay nagdadala ng suporta ng mga taong dumaan na sa apoy at lumalabas ng mas malakas. Ang kanyang buhay ay hindi na lamang isang personal na kwento upang maging isang propetikong mensahe. Hindi ka na lamang isang nakaligtas, ikaw ang tagapagmana ng isang mas dakilang pangako. Tandaan, ang kabanatang ito ay simula pa lamang ng isang bagay na mas malalim. Hindi ito ang katapusan ng paglalakbay, kundi ang simula ng pagbibigay katwiran sa mas malaking sukat. Napapasok ka na sa isang yugto kung saan ang bawat linya na isinulat tungkol sa iyong buhay ay minarkahan ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang makalangit na hukuman ay nag-utos na. Ang pinili ay hindi nagtatapos sa pagkatalo, kundi sa layunin. Ngayon na nabasa mo na ang bawat bahagi ng mensaheng ito, huminto at mag-isip, ilang beses ka na halos naniwala na nag-iisa ka. Ilang beses mo na bang naisip na ang lahat ng iyong pinagdaanan ay hindi matugunan?
Ngunit ngayon ay ipinaalala sa iyo ng langit na walang nakalimutan, walang nawawala sa pansin. Ang banal na hukuman ay lumipat na pabor sa iyo at isang bagong panahon ang bumabangon sa iyong buhay. Huwag hayaang ang salitang ito ay isa lamang sa mga salitang narinig mo at napalampas. Tanungin ang iyong sarili, ano ang inaasahan ng Diyos na gagawin ko mula ngayon? Paano ko maihahalin tulad ang aking mga hakbang sa bagong kabanatang ito ng propesya? Tinatawagan ka ng Panginoon na manindigan ng matatag, huwag sumuko sa kalagitnaan ng proseso dahil ang pinakamahusay ay darating pa. Tingnan ang iyong kasaysayan ng may sariwang mga mata. Ang tila walang katuturang pag-uusig na uunawaan mo na ngayon bilang pagsasanay. Kung ano ang paninirang puri ay magiging patotoo. At ang bawat labanan na ipinaglalaban ay magiging gasolina upang magbigay ng inspirasyon sa iba na naglalakad pa rin sa lambak. Ang iyong buhay ay magiging isang buhay na tugon sa katarungan ng Diyos. Sa makatuwid, piliin ang paninindigan. Hayaang pumasok ang mensaheng ito sa iyong espiritu bilang binhi na magbubunga, magpasya na huwag manahimik sa harap ng sakit, bagkus gawing gasolina ang bawat luha para sa iyong pananampalataya. Ang tagumpay ay naipasiya na at ang kadakilaan na darating ay magiging publiko, malinaw at hindi maikakaila. At bago umalis, gumawa ako sa iyo ng isang espesyal na paanyaya. Mag-subscribe sa channel ngayon, i-on ang mga abiso at ibahagi ang salitang ito sa isang taong kailangang makinig. Ang simpleng saloobin na ito ay isang propetikong gawain hindi lamang ninyo natatanggap, kundi inilalabas din ang mensaheng ito para baguhin ang buhay ng iba. Ang sinimulan ng Diyos sa iyo ay hindi nagtatapos dito. Ito ay simula pa lamang ng isang bagay na mas malaki at nais kong sumama sa iyo sa paglalakbay na iyon. Kaya sumama ka sa akin, tumunog ang kampanilya at maging handa para sa mga susunod na mensahe na magpapalakas sa iyong pananampalataya at magposisyon sa iyo ng higit pa sa layunin.